Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is sino ang itinataas ng Diyos? And meron po itong concept na exaltation of Christ. The exaltation of Christ refers to the glorious elevation of Jesus following his humiliation, his life, death, and burial. This state of exaltation includes our four key aspects: his resurrection, ascension, session, and return in glory. So, sa teaching po natin, first teaching, Christ's resurrection demonstrated his victory. Bago po pala muna, i-share ko po muna yung sa naging natin, Bible readings. So, who thought he was the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking a form of a servant, being born in likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above very name, so that the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confesses that Jesus Christ the Lord, to the glory of God the Father. And may kita po natin yun sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11. So ngayon, simulan na po natin yung teaching na ibinigay po sa atin. Sa first teaching, Christ's resurrection demonstrated his victory. So yung Panginoong Jesucristo po, nung nagkaroon po ng resurrection, ibinahagi niya at i-demonstrate niya sa bawat tao kung paano yung pagkapanalo ng Panginoon dun sa mga kalaban na itinalo niya. Ngayon naman sa second teaching, Christ is reign now, ascension and session. So yung Panginoon Jesucristo po, nagbabalik po siya sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo na iniwan dito sa ating lupa, sa pamamagitan ng kanyang gawa at sa mga session na kanyang ibinibigay. Yung mga session po na yun ay yung every Sunday po tayo nagsisimba. Ngayon naman sa third teaching, Christ's return in glory completes redemption. So, nagbalik po yung Panginoong Jesucristo para makumpleto po yung redemption na meron tayo sa buhay natin. Dahil gusto ng Panginoong Jesucristo na lahat ng kanyang anak ay magkaroon ng redemption. Ngayon naman sa application, first application, rejoice in the Lord's victory. So, matuwa tayo sa pagkapanalo ng Panginoong Jesucristo sa laban na kanyang ginawa, sa kahit na namang laban na kanyang ginawa. Ngayon naman sa second application, work for Jesus in advancing His kingdom. So, magtrabaho tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang kingdom. And ano nga ba yung kanyang kingdom? Ayun yung langit. So, ngayon, ang gagawin natin is, bago tayo makapunta nun, ipagpala lang natin yung Panginoon. Siya lang dapat yung nating sinusunod. Ngayon naman sa third application, anticipate Christ's return in glory. So, ayun po, dito naman po, ipinabalik na ng Panginoong Jesucristo yung glory sa Kanya. Kasi nga, di ba, ang sa tingin ng mga tao nang nag-glorify na yung kasamaan, which is mali. Binabalik na ng Panginoong Jesucristo yung glorify sa Kanya. Ngayon naman sa discussion na tayo, how does the humiliation and exaltation of Christ encourage you to face trial and hardship? For me, dapat natin subukan talaga yung mga trial and hardship sa buhay natin na dumadaan, kasi nga yung Panginoon sa Kristo, kahit anong hamon sa buhay, hinarap niya yung mga bagay na yun, lalong-lalo na sa point ng kahirapan ng kanyang buhay, ipinaglaban niya pa rin yung mga bagay na yun, and hindi siya natakot na sumuko or matalo sa laban na meron siya. So, ayun lang po for our today's discussion. Thank you for watching.